Sige, subukan mo ba lumapit sa akin at hindi ako magdadalawang isip na isaksak sa yung tinidor na to? Hindi na kita bibigyan ng pagkakataon na saktan ako. Kahit buntis ako, lalaban na ako sa'yo. Matapang ka na ngayon, ha? Pues pagbibigyan kita. Ano? Kaya mo na ako? Ha? Bitawan mo siya. Ang laki ng katawan mo, nagagawa niya pang magnakaw? Masyado ka naman palaban, buntis. Anong laban ng tadtaran at kutsilyong yan dito sa baril ko na isang kalabit ko lang? Boom! Siguradong basag ang bungo mo. O pwede namang unahin ko to. Oops! Diyan ka lang, buntis. Huwag ka magkakamaling lumapit. Nakakatuwang pagmasdan. Tama yan. Bugbugin niyo siya at pasakitan sa 2 araw pag natitirang buhay niya. Bago ka sumuong sa impyerno, kailangan mo munang sanayan ang sarili mo sa pagdurusa. Siguro mas gugustuhin mo na lang na mamatay kesa naman para kang basahan sa kulungan na niyuyurakan dahil sa dumi ng pagkatao mo. Ikaw na isang manggagamit at kayang paglaruan ng isang babae para lamang sa pera. Lalaking walang itlog at hindi na nararapat mabuhay. Wala ka rin pinagkaiba kay Nestor. Mga mahal kong anay, sige lang, pagpiestahan yung bawat parte ng kanyang katawan. Taon 2006. Samar. 7:00 ng gabi habang binabagtas ni Lenlen ang kalsada pauwi sa kanilang bahay. Mahigpit ang pagkakahawak ng babae sa payong dahil tinatangay yon ng malakas na ihip ng hangin kasabay ng malalaking pagpatak ng ulan. 1 linggo nang umuulan, kaya naman hirap na hirap siya sa paglalaba at maging sa pag-uwi sa kanilang bahay sa alanganing oras. Kilalang kilala siya sa kanilang lugar bilang tinaguriang labandera. Maliban sa mabait, maayos at malinis kung maglaba ang babae, kaya naman nagugustuhan siya ng kanyang mga parokyano. Ang paglalaba ang tanging paraan na alam niya upang may makain sila sa araw-araw at may maiabot siya sa kanyang asawang si Nestor kapag yon ay nanghihingi ng pera. Bukod sa walang trabaho ay lulong na rin sa ipinagbabawal na gamot at walang araw na hindi siya umuuwing lasing. Nanginginig ang kamay dahil sa lamig na nanunuot sa kanyang buong katawan. Iniligpit niya ang payong at agad nang pumasok sa kanilang bahay. Hindi pa man nakakapagpalit ng damit ay minabuti na niyang magsalang ng bigas dahil natitiyak niyang anumang oras ay uuwi na rin si Nestor. Matapos magsalang ay pumasok na siya sa may katamtamang laking kwarto at nagbihis. Pinagmasdan niya pa ang kanyang tiyan sa harap ng salamin. Nasa 6 na buwan na yon, kaya halata na ang malaking pagbabago sa kanyang itsura at hulma ng kanyang katawan. Grabe, nakakapagod ang araw na to, anak ko. Asan na ba yung panghaplas ko? Ang sakit ng mga balakang at likod ko. Ay, anak ko, maging malakas ka para sa atin, ha? Pasensya ka na kung lagi ako nag-iisip at pagod dahil wala naman tayong magagawa. Ay, kung responsable lang sanang... Lenlen! Lenlen, buksan mo ba itong pinto? Lasing na naman siya. Sandali lang, nariyan na! Mabuti naman, nandito ka na. Ipagkain mo nga ako at gutom na gutom ako. Nagluto ka ba ng ulam? Nagsasaing pa lang ako, Nestor. Heto, may sardinas pa naman, kaya ito na lang ang ulamin natin. Ginabi kasi ako sa paglalaba, kaya hindi na ako nakadaan sa talipapa para bumili ng lulutuin. Pambira ka naman, Lenlen. Sardinas? Sardinas na naman? Wag mo akong tinatarantado, Sinasabi ko sa iyo, nagugutom ako. Kaninang tanghali pa ako hindi kumakain. Ay, oo nga. Ako rin naman gutom na. Kaya lang, ano magagawa ko hindi pa nga luto ang kanin.
Ano naman ang masama kung pagtsatsagaan muna natin tong sardinas? Aray! Nestor, ano ba? Nasasaktan ako! Nanlilisik ang mga mata ni Nestor na hawak ang panga ni Lenlen. Halos bumaon ang matatalas nitong kuko sa manipis na kutis ng babae sa kanyang muka. Alam mo, ubus na pasensya ko sa yung babae kayo. Ang lakas ng loob mong sagot-sagutin ako. Pahingin ng pera, sa karinderya na lang ako kakain. Kung maghihintay ako sa lintik na sinaing na yan, malamang sa malamang ay mamatay ako sa gutom. Akin na, bilis! Nestor, 300 na lang ang pera ko dito. Pambili na lang natin ng bigas at ulam para bukas at sa mga susunod na araw. Gusto mo talagang masaktan, ha? Akin na yan. Akin na, sabi. Halika dito. Ubusin mo yung sinaing mo at ikaw ang magtiis doon sa sardinas mo. Nestor! Nestor! Hayop ka! Sa oras na makaipon ako, iiwanan na kita. Hindi ko na kayang ginagawa mo sa akin. Wala kang kwentang tao. Pinaniwala mo lang ako na magiging mabuti kang asawa at tatay ng anak natin. Hayop ka! Pilit na itinatayo ang sarili habang patuloy sa paghagulhol. Hinawakan niya ang pasa sa kanyang braso at pinagmamasdan ang namumulang bangas sa kanyang muka. Pinahid niya ang kanyang mga luha at umupo habang hinihimas ang kanyang tiyan at nagpatuloy sa pag-iyak. Sa mahigit 1 taon nilang pagsasama ay tsaka lamang ipinakita ni Nestor ang totoo nitong pag-uugali. Konting tiis na lamang, anak ko. Hindi ko hahayaang lumaki ka kasama ang tatay mo na wala nang ginawa, kundi saktan ako ng paulit-ulit. Igagapang kita, anak. Sisiguruhin kong hindi mo pagdadaanan ang hirap na nararamdaman ngayon ni nanay. Emosyonal man at walang ganang kumain ay pinilit niyang malamnan ang kanyang sikmura nung gabing yon. Matapos magligpit sa kusina ay agad na rin siyang tumungo sa kanyang silid. Taimtim niyang pinagmamasdan ang imahe ng isang santo at nanalangin upang humingi ng lakas ng loob at kaligtasan pati na rin sa batang nasa kanyang sinapupunan. Hindi pa man natatapos magdasal ay narinig niya na naman ang sigaw ni Nestor sa labas ng bahay na sinundan pa ng pagkalampag ng pintuan. Nagmamadaling binuksan ni Lenlen ang pinto. Hawak niya ang may katamtamang haba ng tubo na kanyang inihanda kung sakaling magtatangkang saktan siya ulit ni Nestor. Hawak pa ng lalaki ang isang boteng alak na noon ay nangangalahati na lamang ang laman. Ni hindi niya maintindihan ang sinasabi ng kanyang asawa na dire-diretso nang pumasok at nahiga sa pahabang upuan sa kanilang sala. Hayop ka talaga. Pagkatapos kong paghirapan, alak lamang ang binili mo. Kung hindi lang masamang pumatay, hinampalos na kita nitong tubo para matuluyan ka na. Hawak ang tubo, gigil na gigil niyang pinagmamasdan si Nestor. Iniirapan ang nakanganga at noon ay humihilik niya ng asawa. Dinala niya ang tubo sa kanyang kwarto at isinara ang pinto. Maraming gumugulo at pumapasok sa kanyang isipan bago tuluyang nakatulog. Kinaumagahan, maagang nagising si Lenlen. Kailangan niyang makadiskarte ng labada nung araw na yon. Paglabas ng bahay ay natsyempohan naman siya ni Mang Edwin na noon ay sasadyain talaga siya sa kanilang bahay. Ay, Lenlen, magandang umaga. May labada ka ba ngayon? Magandang umaga po, Mang Edwin. Wala naman po. Maghahanap pa lang po sana. Ay, eksakto. Hindi mo na kailangan pumunta pa kung saan. Yung boss ko ay nagpapahanap ng labandera at tagaluto. Depende daw sa'yo kung uwian ka o hindi. Mabait yun at ang kasama mo palagi sa bahay ay yung naglilihi niya rin kinakasama. Mukhang mabait naman at siguradong magkakasundo kayo. Ay, teka, ano na naman ang nangyari dyan sa mukha mo? Inupakan ka na naman ni Nestor?
Anak ng... Mag-isip-isip ka na, Neng, bago ka pa matuluyan ng asawa mo. Ay, huwag mong sayangin ang buhay mo sa lalaking katulad niya habang may pagkakataong ka pa. Ay, ang totoo po niyan, nag-iipon lamang po ako ng pera para sa panganganak ko bago po ako umalis dito. O siya, sumabay ka na sa akin, papunta ko roon. Sumakay na ng tricycle ang dalawa. Yun ang madalas na ginagamit ni Mang Edwin papunta sa bahay ng kanyang amo. 5 taon na siyang driver ni Rico at yun ang unang pagkakataon na naghahanap yun ng kasambahay. Samantala, Rico, aalis ka na? Anong oras ka uuwi? Anong gusto mong kainin pag uwi mo? ay, hindi ako sigurado kung anong oras ako makakauwi. Kakain na lang ako sa labas. Kung gusto mo naman magluto, tingnan mo na lamang kung anong meron dyan sa ref. Huwag ka nang mag-abala sa paglilinis at paglalaba. Nagpapahanap na rin ako ng kasambahay para hindi ka mapagod. Bawal daw yun sa buntis, kaya maigi nang nag-iingat. Salamat, Rico. Napakabait mo talaga at sobrang natutuwa ako kung paano mo ako inaalagaan. Huwag ka mag-alala. Sisiguraduhin ko na magiging malusog ang batang nasa sinapupunan ko. Hindi mo na kailangan maghanap ng kasambahay. Hindi naman masela ng pagbubuntis ko at kaya ko naman ang mga gawaing bahay. Sayang naman ang pera na ipapasahod mo pa. Gwen, hanggat nandito ka sa pamamahay ko, kargo kita. Ako ang masusunod. Lahat ng ginagawa ko para sa kaligtasan ng anak ko. Wala nang iba. Yun ay kung hindi ka tuluyang mahuhulog sa bitag ko. Naiintindihan ko naman. Sige, ikaw ang bahala, Rico. Pasensya ka na. Habang nag-uusap ang dalawa, ay siya namang pagdating ni Mang Edwin at Lenlen. Boss, kasama ko si Lenlen. Siya ho yung sinasabi ko sa inyo. Tuloy ka, Lenlen. Si Gwen nga pala, siya maiiwan dito sa bahay. Kayo nang bahala dito. Alam ko namang naipaliwanag na ni Mang Edwin ang mga dapat mong gawin. Itong paunang bayad, baka kailangan mo. Uwian ka lang ba? Opo, sir. Pero sa mga susunod na araw, baka po magstayin ako kung okay lang. Siya, sige. Alis na ako. Gwen, kung may gusto kang kainin, ipaluto mo na lamang kay Lenlen. Gawin mo muna kung anong kaya mong gawin sa ngayon, para hindi ka masyadong mapagod, lalo na buntis ka rin pala. Lenlen, maiwan ka na namin. Sige po, mag-iingat po kayo. Maraming salamat po ulit, Mang Edwin. Nagmamadali ng sumakay at pinaarangkada naman ni Mang Edwin ang sasakyan papunta sa opisina ni Rico. Habang nasa kalsada, napagkwentuhan nila si Lenlen. Mang Edwin, matanong ko lang, yung bang nasa mukha ni Lenlen, pasa o... Pasa po. Nakakaawa nga yung babaeng yan. Tarantado po asawa niyan. Nag-aadik, lasinggero, nananakit pa. Si Lenlen na nga bumubuhay sa hayop na yun. Ay, kasal po ba sila? Hindi naman. Kanina nga kinausap ko, ang sabi ay nag-iipon lamang tapos iiwan niya na raw yun. Kaya sabi ko, mas makabubuti kung magstay-in na lamang siya at pabayaan niya na lang magutom yung walang kwenta niyang kinakasama. May ba ko, boss? Kumusta naman si Gwen? Maayos naman. Sumusunod naman sa akin. Nakapagpatingin na po ba kayo sa doktor? Ilang buwan na raw po ba? Wala naman kasi akong napapansin na pagbabago sa katawan niya. Sir, mag-iingat kayo sa babaeng yun. Baka mamaya gusto lang kayong perahan, lalo na't alam mo naman kung anong klaseng babae yun. Hindi naman sa nakikialam ako, pero... Wag ho kayong mag-alala. Handa naman ako sa mga ganyang posibilidad. Subukan niya lang nagaguhin ako, may kalalagyan siya sa akin. Samantala, ng mga oras na yon, nagsimula ng paisa-isang linisin ni Lenlen ang mga kalat sa kusina, nang biglang nakiusyoso at kinausap siya ni Gwen. Lenlen, tama? Pwede mo ba muna akong ipagluto ng pagkain bago ka magligpit? Buntis ako kaya bawal ako magutom. Mahirap malipasan ng gutom ang buntis. Nahihilo pa naman ako. Sarapan mo pagluto mo dahil baka hindi magustuhan ng baby ko, ha?
Sige po, pinapalambot ko lang po muna yung karne. Ang ganda nyo naman pong magbuntis. Napakaganda pa rin po ng katawan nyo at hindi ho halatang naglilihi kayo. Ang sabi ko magluto ka. Hindi kasama sa trabaho mong pakialaman ang katawan ko at ang pagbubuntis ko. Magluto ka na dyan. Siguruhin mong pagbaba ko mamaya handa ng pagkain ko. Ay, ang daming alikabok. Pasensya na po kayo. Pasensya. Makabalik na nga lang sa taas at makahiga muna. Paano ko tatawagan at pupuntahan si Shano kung may magbabantay sa bawat kilos ko? Puhiset. Ay, nakakainis. Kailangan ko makaisip ng paraan dahil kung hindi, siguradong magtatampo si Shano. Ay, namimiss ko na siya. Habang nagluluto ay nagliligpit at naglilinis sa kusina si Lenlen, kaya madali niyang natatapos ang kanyang trabaho. Ayan, sa wakas, luto na. Sana magustuhan niya. Tikman ko nga kung masarap ang pagkakaluto ko. Ang sarap. Ayos. Sana lang hindi na siya masungit. Ay, siguro naman mabait din siya. Baka mainit lang ang ulo dahil naglilihis siya. Ilang sandali lamang, bumaba na sa hagdan ang bagong gising na si Gwen. Ano, nakaluto ka na ba? Buti naman at nakapagligpit ka na. Sabayan mo akong kumain. Sigurado po ba kayo? Bakit? Hindi ba malinaw ang pagkakasabi ko? Maghain ka na nga. Ay, siya nga pala bukas ay pupunta dito yung pinsan ko. Kaya ngayong hapon, maglinis ka sa taas. Lalo na dun sa kwarto ko. Kahit nga pala anong mangyari at makita mo dito sa loob ng bahay, gusto kong manatiling tikom lang yung bibig mo, ha? Ang ayoko sa lahat, yung pinakikialaman ako. Wala po kayong dapat ipag-alala. Trabaho ko lang po ang atupagin ko. Sige na po, kumain na po kayo. Masarap po yan. Ang pangit naman ng lasa. Sobrang asim at maalat. Ano ka ba naman? Ay, mukhang masasayang lang ang perang ipinapasahod namin sa'yo. Nakakawalang gana. Ay, kung hindi lang ako nagugutom, hindi ko pagtsatsagaan tong niluto mo eh. Masyado namang maselan to. Kung gaano kabait si Sir Rico, mukhang saksakan naman ng kamalditahan ng babaeng ito. Ay, hindi daw masarap pero subo naman ang subo. Matapos kumain ay agad nang nilinis ni Lenlen ang pangalawang palapag at inayos ang mga gamit sa loob ng kwarto ni Gwen. Napakaswerte naman ni Ma'am Gwen. Buhay prinsesa siya. Ang swerte talaga ng mga babaeng nakakatagpo ng mabuti at responsableng asawa. Hindi katulad ni Nestor na, ay, mintik na yun. Magaling lang talaga sa umpisa. Hindi bale, ngayon may trabaho na ako, makakaipon na ako para makabalik kay Tia. Hindi ko na kailangan magtiis pa sa iyo, Nestor. Hindi na rin ako umaasa pa na magbabago siya. Marami ng pagkakataon ng sinayang niya. Ay... 5:00 na ng hapon nang matapos si Lenlen sa paglilinis ng bahay. Ramdam niya na ang pagod at muling pananakit ng kanyang balakang. Umupo siya sa may sofa habang si Gwen naman ay nasa may kusina na noon ay abala sa pagkain ng chichirya at masayang masaya dahil sa kung sino mang kausap niya nung mga oras na yun. Oo nga, bukas na nga kasi. Agahan mo para makauwi ka rin kaagad bago dumating si Rico, ha? Oo, syempre naman, miss na kita. Sus, ikaw talaga. O siya, sige na. Bye. Ay, mukhang excited na siya sa pagbisita ng pinsan niya bukas. Siguro nabuburyong na siya dito sa bahay. Makapagpaalam na nga lang. Malumanay na naglakad patungo sa kusina si Lenlen at ilang hakbang na lamang nang biglang lumingon sa kanya si Gwen. Kanina ka pa ba dyan? Nakikinig ka ba habang may kausap ako sa telepono? Po, hindi po ma'am. Kararating ko lang po. Galing po ako dun sa may sala. Kung ganon, anong ginagawa mo dito? Ano po ma'am? Magpapaalam na po sana ako. Papagabi na po kasi. Bukas na lamang po ako maglalaba. O siya, sige. Mabuti naman. Agahan mo na lang bukas. Ay, teka. Bago ka umuwi, magsalang ka nga muna ng kanin at pakiinit mo na rin ang sabaw.
Marami pa naman yon, kaya yun na lamang ang iuulam ko ngayong gabi, pati na rin ang Sir Rico mo. Ayokong nagsasayang ng pagkain sa bahay na ito. Sige po ma'am, sandali lamang po. Matapos gawin ang ipinag-uutos ni Gwen, ay nagmamadali nang umalis si Lenlen. Humiram pa yun ng payong dahil sa muli na namang pagbuhos ng malakas na ulan. Dumaan pa siya sa talipapa. Bumili ng 3 kilong bigas, 1 kilong isda at karne. Mabuti na lamang at mabait ang amo ko. Hindi ko akalaing bibigyan niya ako agad ng paunang bayad kahit unang araw ko pa lang. Salamat po Diyos, sa kabila ng lahat ay hindi mo pa rin talaga ako pinapabayaan. Nang makarating siya sa bahay ay wala doon si Nestor. Wala talagang pakinabang. Iniwan na lang na nakabukas ang pinto. Ang kalat at... Ay! Pagkatapos magligpit ng mga kalat at magwalis-walis ay agad na siyang nagluto ng hapunan. Nang makapanya ang pera sa kanyang bulsa na tira ng pinamili niya, nagmamadali niya yung itinago sa kanyang damitan at nagtira ng mahigit 50 pesos lamang. Malapit na siyang matapos kumain ng hapunan nang saktong dumating naman si Nestor. Uy, mahal kong Lenlen! Abat, paano mo naman naaatim na kumain ng wala ako? Kumusta? Wala man lang bang kiss dyan? Kumain ka na. Hindi yung kung ano-anong pinagsasasabi mo dyan. Ano ba? Lumayo-layo ka nga sa akin. May alak ka na naman. Abat, pinandidirian mo ba ako? Halika nga dito. Aray! Sige, subukan mo pang lumapit sa akin at hindi na ako magdadalawang isip na isaksak sa'yo ang tinidor na to. Hindi na kita bibigyan pa ng pagkakataon na saktan ako. Kahit buntis ako, hindi ako magdadalawang isip na labanan ka. Ba matapang ka na ngayon, ha? Pues pagbibigyan kita. Ano, kaya mo ko, ha? Ngayon mo sabihin na kaya mo na akong labanan, Lenlen. Ano? Itinarak ni Lenlen ang tinidor sa braso ni Nestor, sabay tinuhod niya ang pribadong bahagi nito. Aray ko! Lintik ka! Mapapatay kita! Buong lakas niyang hinablot si Lenlen at walang pakundangang sinampal hanggang sa inuntog niya yon sa pader. Nandilim ang paningin ng babae kasabay ng pag-agos ng dugo mula sa kanyang sintido. Nang makita ang dugo ang kinakasama ay saka lamang natauhan at nakaramdam ng takot si Nestor. Sa halip na tulungan ay wala yung kasing bilis na kumaripas ng takbo. Ilang minuto ang nakalipas bago nagkamalay si Lenlen. Ramdam niya ang pananakit ng kanyang katawan. Hinimas niya ang kanyang ulo at doon niya nalaman na patuloy pa rin ang pagdudugo noon. Hayop! Wala kang awa! May araw ka rin sa akin, Nestor. Pagsisisihan mong lahat ng ito. Pinapangako ko yan. Agad siyang nag-empake ng gabing yon at kinuha ang natitirang pera na kanyang itinabi. Dahan-dahang lumabas ng bahay at sakto namang dating ni Mang Edwin. Tumigil yon sa tapat ni Lenlen. Oh, saan ka pupunta? Abat, may sugat ka. Ay, Diyos ko naman mahabagin. Sinaktan ka na naman ng asawa mo? Ay, sumakay ka na't doon ka muna sa bahay namin mag-asawa. Kailangan magamot yung sugat at pasamo. Tila wala pa rin sa sariling sumakay na lamang sa tricycle si Lenlen at patuloy pa rin sa pagluha ang kanyang mga mata. Agad namang inasikaso at ginamot ng asawa ni Mang Edwin na si Aling Dolores, ang kaawa-awang babae. Alam mo, Iha, tama lamang na nagising ka na sa katotohanan at iwanan mo na siya. Sa lagay ay kahit mapatay ka na niya, wala talaga siyang pakialam sa'yo. Halang ang kaluluwa ng Nestor na yon. Ay, iba talaga ang nagagawa ng ipinagbabawal na gamot at alak sa mga tao.
Kawawa ka naman. Buntis ka pa naman. Mas maigi pang mag-isa mo na lamang itaguyod at palakihin ang batang yan, kesa naman ang kasama mo'y isang irresponsableng tao. Ay, kung ako sa iyo'y ginilitan ko na yon habang natutulog. Iba-iba talaga ang kapalaran ng bawat tao sa pag-aasawa. Katulad natin, maayos ang ating pagsasama. Yun nga lamang ay hindi tayo biniyayaan ng anak. Sila naman ay maswerte at magkakaanak, kaya nga lamang ay napakatarantado naman niyang si Nestor. Buti na lamang at hindi kayo naikasal ng lalaking yon. Malay mo, makahanap ka pa ng tatanggap sa'yo at dyan sa magiging anak mo. Hindi naman po siya ganyan dati. Ang Nestor na minahal ko noon ay may mabuting kalooban at higit sa lahat, may pangarap para sa bubuuin naming pamilya. Hindi ko po alam kung ano nangyari sa kanya. Hindi na siyang dating Nestor na nakilala at minahal ko. Nakakapagod na pong umiyak. Ayaw ko na pong umiyak ng dahil lang sa walang kwentang lalaking yun. Mabuti pa'y kumain na muna tayo. Humigop ka ng sabaw, Lenlen, habang mainit pa. Maraming salamat po sa tulong ninyo. Tatanawin ko po ito bilang isang malaking utang na loob. Isang subo lamang, umayaw na si Lenlen. Agad naman yung iginiya ni Aling Dolores sa isang kwarto kung saan yon ang magsisilbing tulugan niya sa gabing yon. Agad na humiga at nagpahinga habang patuloy pa rin na dinadampian ng yelo na nakabalot sa tela ang kanyang bukol at pasa sa ulo. Nang bumalik si Aling Dolores sa kusina ay napapailing-iling pa yon. Nababakas ang awa na nararamdaman niya para sa babae na kanilang panauhin. Samantala, abala na naghahain ng pagkain si Gwen para kay Rico. Nakangiti yun na tinawag si Rico sa sala na noon ay nagpapahinga. Rico, halika na. Sabay na tayong kumain. Nagpatulong ako kanina magluto kay Lenlen. Tara, sigurado ako gutom ka na at... Sige, susunod ako. Ay, napakasuplado talaga ng lalaking ito. Sige, bilisan mo habang mainit pa yung sabaw. Di ba paborito mo ang sinigang? Nang marinig ni Rico ang sinabi ni Gwen, ay agad na yung tumayo. Natuwa naman siya na naalala ni Gwen ang isa sa kanyang mga paborito. Sa pagkakatanda niya ay isang beses niya pa lamang nabanggit yon sa babae. Yun kasi ang madalas na iniluluto sa kanya ng kanyang yumaong ina nung yon ay nabubuhay pa. Ikaw ba talaga ang nagluto nito? Oo naman. Masarap kaya akong magluto. Kung gusto mo, araw-araw kitang ipagluluto para naman may pinagkakaabalahan ako. Hindi naman ako mapapagod dahil may katulong ako dito. Sabagay. Sige, ikaw ang bahala. Kung hindi ka naman mahihirapan, sige lang. Siya nga pala, kumusta naman si Lenlen? Okay naman, mabait naman siya at sa tingin ko ay magkakasundo kami. Tinulungan ko nga siya kanina kasi alam mo na medyo malaki na ang tiyan niya. Pakiramdam ko kasi nahihirapan siya. Siguro kapag malaki na rin ang tiyan ko, katulad niya medyo mahihirapan na rin ako magkikilos. Matapos maghapunan ay agad na rin silang pumunta sa kani-kanilang kwarto. Ay, hindi niyo talaga ako tatabihan sa pagtulog. Pambihira naman. Hanggang kailan kami ganito? Paano naman ako mabubuntis nito? Kailangan mabuntis na ako sa lalo madaling panahon dahil kung hindi, malilintikan talaga ako kay Rico. Kapag nagkataon, masisira ang plano namin ni Shano. Kinaumagahan, nag-aagaw liwanag pa lamang nang umalis si Mang Edwin at Lenlen. Tiniyak niyang walang makakakita o makakaalam na kasama niya ang babae, lalong-lalo na si Nestor. Nang makarating sila sa bahay ni Rico, ay sakto namang gising na ang lalaki. Agad niyang binuksan ang pinto nang marinig ang tricycle ni Mang Edwin. O bakit napaaga ho atang... Kasama niyo na rin pala si Lenlen. Magandang umaga po, sir. Kagabi pa po kasi ako nasa bahay nila Mang Edwin kaya sumabay na po ako papunta dito.
nakapagdesisyon na po ako na magstay in muna. Magtatrabaho po ako hanggang kaya ko pa. Okay lang po ba kay Ma'am Gwen na dito na lang po ako? Ako naman ang magdedesisyon tungkol sa bagay na yan. At tingin ko mas makabubuti kung nandito ka para mayroon siyang kasama. Siya nga pala, Lenlen. Pwede ko bang malaman kung anong nangyari dyan sa... Ano po, yung kinakasama ko po kasi umuwi ng lasing kagabi kaya nawala na naman po sa sarili at eto po. Pero okay lang po ako, sir. Ang importante po ay hindi na ako babalik sa kanya. Sigurado ka ba dyan? Gusto mo patingnan natin yan sa doktor? Ay, naku, wag na po, sir. Okay lang po talaga ako. Hindi pwede, may sugat ka sa ulo. Isa pa, nagdadalang tao ka. Sumama ka sa amin mamaya ni Mang Edwin. Idadala ka namin sa klinik. Hindi na nakatanggi pa si Lenlen sa alok ng kanyang amo. Naging maayos naman ang resulta. Binigyan na lamang siya ng pamasahe pabalik sa kanyang bahay. Samantala, natuwa naman si Gwen na hindi nakita si Lenlen paggising niya. 11:00 na ng tanghali kaya natitiyak niya na hindi na papasok ang babaeng buntis. Lingid sa kanyang kaalaman na nasa isang kwarto ang mga gamit ng kanilang bagong kasambahay. Maya-maya, dumating na si Shano sa bahay ng kanyang matagal ng kasintahan na si Gwen. Siya ang kasabwat ni Gwen sa planong perahan at pag-aralan ang pasikot-sikot ng bahay ni Rico. Nagtrabaho dati si Gwen sa isang bar kung saan nakilala niya si Rico hanggang sa naging regular siyang customer ng bayarang babae. Hanggang sa isang araw umiiyak na ipinaalam niya kay Rico ang kanyang pagdadalang tao. Hindi man natuwa si Rico sa naging resulta ng kanyang pansamantalang kaligayahan at mga desisyon ay pinili niyang panindigan ang responsibilidad niya sa bata. Palingon-lingon bago pumasok sa malaking gate ng bahay, nakangisi at nakapamulsa pa, sabay inamoy-amoy ang kanyang sarili. My loves! Ano? Ayos bang forma ko ngayon? Oo naman. Halika na, dali. Sakto, hindi pumasok yung bagong kasambahay na kinuha ni Rico, kaya malaya tayong gawin ang kahit anong gusto natin sa bahay na ito. Sigurado ka, ha? Baka mamaya biglang umuwi ng alanganing oras ang Rico na yon. Nako, mahirap na mabuko at mabulilyas ang plano natin. Isa pa, baka bigla na lang akong barilin ng lalaking yun. Aba, mawawalan ka ng macho at gwapitong boyfriend. Ay, gabi nang umuwi yun. Alam mo, mababaliw na ako sa kalungkutan sa isang buwan ko ng pamamalagi dito. Kaya kailangan na natin may sagawa ang plano para magpakalayo-layo na tayo. Malabo na mamabuntis talaga ako ng lalaking yon. Alam mo ba kung bakit? Mula nang dumating ako dito, magkahiwalay kami ng higaan. Yung bata lang talagang habol niya sa akin, kaya sa oras na malaman niya na hindi ako buntis, wala na. Tapos na maliligayang araw ko dito. At talaga may plano ka magpabuntis doon? Tarantado ka. Hindi yan kasama sa plano ko, ha? Plano ko? Teka, anong plano mo? Ibig sabihin may iba ka naiisip na paraan? Siyempre, dahil kung aasa ako sa plano mo, malamang sa malamang ay walang mangyayari. Ay, ako nang bahala, basta ang kailangan ko lang, impormasyon mula sa bahay na to at sa bawat kilos ng Rico na yon, para alam namin kung kailan kami aatake dito ng mga tropa ko. Maestro mabaho mga yon, pero sa ngayon, ikaw munang tatrabahuhin ko. Namimiss na kita ha? Naghahabulan pang umakyat sa hagdan papunta sa pangalawang palapag at agad na dumiretso sa kwarto ni Gwen. Kapwa sabik sa isa't isa, kaya naman nakalimutan na ng dalawa na isara ang kanilang pintuan. Samantala, pagkababa ng tricycle ay nagmamadali nang pumasok sa tarangkahan at tumuloy si Lenlen sa loob ng bahay. Paakyat na siya sa hagdan nang bigla siyang napatigil nang marinig ang mga halinghing at pag-ungol ng dalawa sa kwarto.
Napahawak sa bibig ang babaeng buntis na hindi alam ang gagawin nung mga oras na yun, kung tutuloy ba siya sa kanyang paghakbang pataas o babalik na lamang pababa. Naalala niya ang sinabi ni Gwen sa kanya nung unang araw niya pa lamang noon, kaya nababatid niyang yun ang tinutukoy ng dalaga. Alam niyang mali at pagtataksil ang ginagawa ni Gwen sa kanyang amo, ngunit hindi niya naman alam ang buong kwento at katotohanan. Isa pa, naisip niyang wala siya sa lugar upang panghimasukan ang buhay ng kanyang mga amo. Dahan-dahan niyang inihakbang ang kanyang mga paa pababa at pinili na lamang lumabas ulit sa bahay na yon, hanggang sa makaalis ang lalaki. Umupo siya sa tagiliran ng bahay kung saan hindi siya mapapansin ng dalawa. 12:00 ng tanghali, inihatid pa ni Gwen ang lalaki sa may tarangkahan at masayang kumaway sa isa't isa. Mamayang gabi galingan mo. Oo na, akong bahala. Sige, umalis ka na't baka may makakita pa sa'yo dyan. Ingat ka. Hay, buti na lang at hindi talaga pumasok ang muchachang yon. Ilang sandali pa, agad nang pumasok si Gwen sa bahay at naghintay pa ng ilang minuto si Lenlen bago nagpasyang pumasok sa loob. Isinara ni Gwen ang pinto at nahiga sa pahabang sofa. Nang marinig niyang bumukas ang pintuan ay napatingin siya. Shano? Bakit ka? Ikaw pala. Ano po yon, Ma'am Gwen? Wala. Ang ibig kong sabihin ay kung bakit ngayon ka lang. Kasi di ba dapat maaga ka? Ang dami-dami mo pa namang labahin. At saka, ano yan? Bakit mo kung may bago ka na namang sugat at mga pasa? Ginagawa ka yatang punching bag ng asawa mo eh. Hay nako, ganun na nga po. Kaya maswerte po kayo kay Sir Rico. Dahil sa tingin ko po ay mabuting tao siya at responsable. Minsan ka lamang makakatagpo ng ganyang lalaki. Napakasarap na ng buhay niyo, hindi pa kayo binubugbog. Sige po ma'am, maglalaban na po ako. Sige. Nakapagtanghalian naman na kami. Kami? Kakaalis lang po ba nila, sir? Ay, ang daming tanong. Sige na, maglaba ka na. Para naman may matapos kang trabaho bago ka umuwi. Ay, sana naman hindi ka araw-araw ganito. Yung may sarili kang oras ng pagpasok. Huwag po kayo mag-alala. Hindi na po ito mauulit dahil dito na po ako titira. Ano? Pakiulit mo nga ang sinabi mo. Bakit po parang gulat na gulat kayo? Ayaw niyo po ba, ate? Biro lang po. Ang totoo po niyan, dinala na po ni Mang Edwin kaninang umaga dito yung mga gamit ko. Nakapagdesisyon na po kasi ako na iwanan na lamang ang ama ng batang dinadala ko. Napabuntong hininga na lamang si Gwen sa sinabi ni Lenlen at tumangu-tango. Nababakas sa mukha nito ang pagkayamot, ngunit wala naman na yung binitawang salita. Sa halip ay umakyat na yon sa pangalawang palapag. Pumasok sa kanyang kwarto at tinawagan si Shano para ipaalam ang tungkol sa kanilang katulong. Ayos lang yan. Mas maigi nga may kasama ka dyan para hindi naman halata. Isa pa, anong laban yan sa amin? Mga lalaki kami at may armas pa. Huwag kang praning dyan. Akong bahala. Kailan ba ako pumalpak sa ganito? Nakampante naman si Gwen at nakangising iniisip ang magandang kahihinatnan ng kanilang plano. Samantala, bandang 7:00 ng gabi, katatapos lamang magsampay ni Lenlen ng kanyang mga nilabhan. Pagkatapos ay nagpalit na siya ng damit at nagmamadaling tumungo sa kusina para magluto ng ulam. Nagmabuting loob naman na tumulong maggayat ng gulay si Gwen at nakikipagkwentuhan sa kanya habang mayat-maya ang pagtingin sa orasan na animoy may hinihintay. Paparating na po ba sila sa Rico? Kanina pa po kayo tingin ng tingin sa relo? Oo. Malakas na naman kasi ang ulan. Hindi naman nawawalang mag-alala ko para sa tatay ng batang nasa sinapupunan ko. Anak,
Mismo na rin ang tatay mo, no? Parang nitong mga nakarang araw ay gustong-gusto ko na palagi ko siyang nakikita. Natural lang ba yun kapag naglilihi tayo? May mga ganon nga po kapag naglilihi, pero kung ako po ang tatanungin, ni minsan hindi ko ikinatuwa na nakikita ko ang pagmamukha ng ama nitong anak ko. Alam niyo po, kung hindi nga lang masama ang pumatay, malamang noon pa yun pinaglamayan. Hay, lahat ng pagtitiis at pagpapasensya binuhos ko na, bagay na dapat hindi ko naman ginagawa. Kaya kayo, ma'am, huwag niyong sasayangin si Sir Rico, dahil kung mapupunta kayo sa lalaking kasing tarantado ng kinakasama ko, hay nako, araw-araw para kang nakikibaka sa impyerno. Sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap, ay bigla na lamang napahawak sa braso ni Lenlen si Gwen, na animoy takot na takot. Mahigpit na hinawakan ni Lenlen ang kutsilyo habang nakikiramdam sa kanilang paligid. Rinig na rinig ang mga yapak at kaluskos hanggang sa may 3 lalaking tumambad sa kanilang harapan. Hindi nila mamukaan ang mga yon dahil madilim. Sige na, umakyat kayo sa itaas. Halughugin at pasukin yung pinakamalaking kwarto dahil doon tayo makakakuha ng pera at mamahaling mga gamit na pwede natin pakinabangan at ibenta. Bilisan nyo! Isang malaking pagkakamali na pumasok kayo sa bahay na ito. Hindi ko haya may makuha kayo kahit piso. Mga magnanakaw, dapat sa inyo ang makulong. Aba, masyado ka matapang. Halika dito. Aray, nasasaktan ako. Huwag mo akong sasaktan, buntis ako. Lenlen, tulungan mo ako. Ayaw ko pa mamatay. Bitiwan niyo siya. Ang laki ng katawan niyo, nagagawa niyo pa magnakaw. Masyado ka namang palaban, buntis. Anong laban ng tadtaran at kutsilyo yan dito sa baril ko na isang kalabit ko lang? Bang! Siguradong basag na yung bungo mo. O pwede namang unahin ko to. Ops, diyan ka lang, buntis. Huwag na huwag ka magkakamaling lumapit. Siya no? Ayos, marami-rami to. Tara no. Magaling. Maasahan talaga kayong dalawa. Paano ba yan, Gwen? Maiwan na kita. Mas kailangan ako ng pamilya ko eh. Kaya bahala ka ng dumiskarte sa buhay mo, ha? Anong ibig sabihin nito? Magkakilala kayo? Kasabot ka nila, ate? Uy, Gwen, tinatanong ka. Sagutin mo. Bye-bye. Hayop ka. Hindi mo ako pwedeng iwan ng ganito lang. Shano! Shano! Ang tiyan ko. Ang sakit. Ate, tulungan mo ako. Tulong? Pagkatapos akong gaguhin ng taong pinagkatiwalaan at tinulungan ko, sa tingin mo tutulungan kita? Para ano? Para magkaroon ka pa ng pagkakataon na isumbong ako kay Rico? Tutal, sa kulungan na rin naman ang punta ko pag nagkataon. Mas maigi pang tuluyan na lang kita. Wag. Maawa ka sa akin, ate. Wag! Walang kasing lakas na sinakal at sinaksak ni Gwen si Lenlen sa tiyan at wala na sa sariling tumakbo nang masigurong napuruhan niya ang babae. Hayop ka, Shano! Isusunod na rin kita! Magsasama tayo hanggang impyerno! Ilang minuto lamang ang nakalipas ay sakto namang dating ni Rico at Mang Edwin. Dahil nakapatay ang ilaw ay agad na naghinala ang dalawa. Inayos nila ang nakababang breaker ng kuryente na malapit lamang sa may pintuan sa labas ng bahay. Nagmamadaling pumasok at nadatnan nila ang dugoang katawan ng walang malay na si Lenlen. Ay, Diyos ko, amang mahabagin. Sino may gawa nito? Lenlen, gumising ka. Kailangan natin siyang dalhin sa ospital. Ilang sandali lamang, nasa ospital na sila, dala ang babae. Bigo namang mailigtas ang buhay ng bata na nasa kanyang sinapupunan. Dahil sa masusing imbestigasyon ng mga pulis, nabisto ang taong nasa likod ng pagnanakaw at tangkang pagpatay sa babaeng kasambahay. Nahuli at naipakulong ang mga salarin. Gayunpaman, ang buhay na nawala ay hindi na maibabalik pa, dahilan upang lalong sumidhi ang galit at puot na bumabalot sa puso ni Lenlen.
Hindi nagtagal, inihatid ni namang Edwin at Rico sa karatig na lalawigan ang babae kung saan doon naninirahan ang kanyang tiyahin. Pasensya na ho kayo sa nangyari sa pamangkin ninyo. Kayo na po munang bahala sa kanya. Sisiguruhin ko po na habang buhay na makukulong ang may gawa nito sa kanya. Maraming salamat at hindi niyo siya pinabayaan. Utang ko sa inyo ang buhay ng aking pamangkin. Huwag kayong mag-alala at magiging maayos din ang lahat. Natitiyak ko magdurusa ang mga nagkasala sa kanya. Hindi ko palalampasin ang ginawa nila kay Lenlen. Matapos makapagpaalam ay agad na ring umalis si Mang Edwin at Rico. Nababakas ang kalungkutan sa mukha ni Rico nung mga oras na yon. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Walang may kagustuhan sa mga nangyari. Nagpapasalamat pa rin ako na ligtas siya. Sana ay huwag siyang mawalan ng pag-asa na ipagpatuloy ang kanyang buhay. Sa dami ng hirap na pinagdaanan niya kay Nestor, ngayon pati naman ang anak niya ay nawala na rin sa kanya. Samantala, magpakatatag ka, Lenlen. Kailangan mong maging malakas at pagbayarin sila sa mga kasalanan nila sa paraang alam natin. Walang magpapaapi sa pamilyang ito. Ang aking itim na kapangyarihan ang susi upang balikan mo sila, lalong-lalo na ang hayop na Nestor na yon. Hindi niya tinupad ang pangako niyang aalagaan at iingatan kanya, kaya wala siyang dahilan na maging malaya sa lahat ng kasalanan niya sa iyo. Hindi ko lubos maisip na nagawa mo magtiis sa pananakit ng hayop na yon. Tama po kayo. Kasalanan ni Nestor ang lahat ng ito. Lahat sila naging dahilan ng pagkawala ng anak ko. Sisingilin ko sila. Iisa-isahin ko silang sisindihan katulad ng isang kandila. Ang bawat araw na darating ay katumbas ng 1,000 pangungot at paghihirap. Katulad ng anak ko na nadamay at pinagkaitan nila ng buhay. Dapat nilang maramdaman ang hirap at pasakit hanggang sa mawalan na sila ng pag-asang mabuhay. Pinatay nila ako ng mga sandaling nawala na sa akin ang anak ko. Ang mga sugat na natamo ko ay maghihilom, ngunit ang sakit ng kalooban ko dito sa puso ko, maiibsan lamang kung mamamatay si Nestor, si Shano at ang hayop na Gwen na yon. Papatayin ko silang lahat. Makalipas ang ilang buwan, unti-unti nang nanumbalik ang lakas ni Lenlen. Wala siyang sinayang na sandali. Paulit-ulit niyang inaral ang aklat ng karunungan sa tulong at gabay ng kanyang tiya Lydia. Nais niyang masiguro na mas magiging malakas ang kanyang katawan at isipan upang matagumpay na maisakatuparan ang kanyang paghihiganti. Nakakatuwang pagmasdan ng mga mapaminsalang higanteng anay na ito. Malulusog at tingnan mo, siguradong kapag ikinabit ko ito sa katawan nila, para silang mga kahoy na unti-unting mabubulok at guguho. Hindi na ako makapaghintay pa. Ito na ang unang gabi ng kanilang kalbaryo. Samantala, sa loob ng kulungan, nakatulala si Shano sa isang sulok habang mahimbing nang natutulog ang kanyang mga kasamahan. Magulo ang isip at hindi siya mapakali dahil sa kakaibang alinsangan na kanyang nararamdaman. Mayat-maya rin ang pagpagpag niya ng damit at pagkamot dahil nararamdaman niya ang sabay-sabay na pagngat-ngat ng kung anumang insekto sa kanyang laman. Ano ba nangyayari sa akin? Aray, lintik na ano. Hoy! Ano bang ginagawa mo? Hindi mo ba nakikita natutulog kami? Gusto mo ba ng sakit ng katawan, ha? Hindi. Pasensya na, boss. Ano kasi, may kumakagat sa katawan ko. Ang sakit at hindi ko maintindihan kung ano eh. Wala naman ako nakikita. Aray ko, ayan na naman. Tulungan niyo nga ako. Hindi ko na kaya. Mukhang nasisiraan yata ng ulo yan eh. Baka naman gumigimik lang para makatakas. Boss, nakaka-istorbo na yan. Gusto mo ba patahimikin ko? Halika nga dito, Shano, maboy. Halina Makate,
Ha? Gusto mo bang mawala yung lintik na kung anong nararamdaman mo, ha? Oo, boss. Baka may gamot ka dyan. O, di kaya naman ay... Gamot pala, ha? Sa gagawin ko, makakalimutan mo yung kati. Eriko! Boss, tama na! Hoy, bumangon kayo dyan! Turuan nyo ng leksyon yan para manahimik at na makatulog na tayo! Samantala, habang patuloy sa pagsasagawa ng ritual, nakapikit at nakataas ang mga kamay ni Lenlen. Nung mga oras na yon ay kitang-kita niya ang hirap na pinagdadaanan ni Shano sa loob ng kulungan. Nakakatuwang pagmasdan. Tama yan. Bugbugin niyo siya at pasakitan sa 2 pang araw na natitirang buhay niya. Bago ka sumuong sa impyerno ay kailangan mo munang sanayin ang sarili mo sa pagdurusa. Siguro mas gugustuhin mo nalang mamatay kesa naman para kang basahan sa kulungan na yinuyurakan dahil sa dumi ng iyong pagkatao. Ikaw na isang manggagamit at kayang paglaruan ng isang babae para lamang sa pera. Lalaking walang itlog at hindi nararapat na mabuhay pa. Wala ka ring pagkakaiba kay Nestor. Mga mahal kong anay, sige lang, pagpiestahin niyo ang bawat parte ng kanyang katawan. Makalipas ang 2 pang araw, tuluyan nang ang binawian ng buhay si Shano. Nakakatakot ang itsura noon. Animoy butot balat na napakalayo na sa dati niyang muka. Ay lintik, mukhang sa tindi ng kasalanan niyan sa labas ay pinabarang na. Tingnan nyo, hindi pang karaniwang anay ang mga yan. Kadiri, akala ako sa kahoy lang yan, pero mukhang pati laman at dugo niya tinira. Ay, buwisit na yan nasusuka tuloy ako. Napakabaho. Makalipas ang 3 buwan, dinala sa ospital ng mga may sakit sa utak si Gwen. Tumatawa, umiiyak at nagsasalita ng mag-isa. Marami ring kasamahan sa kulungan ang kanyang nasaktan bago siya inialis doon. Naging mas malakas at nanlalaban kaya naman nakatakas sa ospital ang babae. Sa wakas, hindi niyo ako mahuhuli. Hindi niyo ako pwedeng ikulong. Magiging mayaman pa ako. Hanapin ko pa si Shano. Kailangan ko makuha ang pera ko sa kanya. Oy, ikaw, anong tinitingin-tingin mo dyan, ha? Huwag kayong lalapit. Sige. Ano? Kakagating kita. Takot kayo, no? Ikaw, anong tinitingin-tingin mo, ha? Inggit ka, no? Kasi maganda ko. Ang papangit nyo. Che! Nagbabahay-bahay yun at hinahanap ang kanyang kasintahan na si Shano. Nang hihingi ng pera at kapag inaabutan ng pagkain ay nagwawala yun sa galit. Ayaw ko niyan. Pera ang gusto ko. Pera! Pera! Hoy! Kilala mo ba si Rico? Maraming pera yun. Yung bag nun, maraming pera. Nakita ko. Dala-dala yun ni Shano. Samahan mo naman akong hanapin siya, oh. Ideng, taga saan ka ba? Gusto mong pumarito ka muna? Baka mapahamak ka kung hindi ka pipirmi dito. Maraming loko-loko dyan. Sandali, isuot mo nga ito. Wari ko'y napaglalaruan ng mangkukulam ang babaeng ito, ah. Ano po ito, Lolo? Maganda, ha? Pwede ko itong isanla? Kailangan kong pumunta na Maynila, hahanapin ko si Shano. Hindi, iha. Kailangan mo yan para kumalma ka at manumbalik sa normal. Susubukan kong tulungan ka at makaisip sa kung sino may gawa nito sa'yo. Ang mga sugat na tumutubo dyan sa balat mo ay hindi pangkaraniwan. Pati yan tiyan mo ay malaki. Ngunit natitiyak kong hindi bata ang laman yan, kundi mga insekto ng malakas na mangkukulam. Kailangan nating matanggal ang laman ng tiyan mo, kung hindi ay mamamatay ka. Sige, subukan mo hawakan at pakialaman ng baby ko. Sisiguruhin ko na mamamatay ka. Buntis ako, naririnig mo? Anak to ni Rico. Buntis ako, hindi to insekto. Ay, iha, ibaba mo yung hawak mo. Kung ayaw mong maniwala ay wala akong magagawa. Pakiusap, huwag mo akong sasaktan alang-alang sa mga taong naniniwala sa aking kakayahang manggamot. Isa kang baliw. Ayan ang kwintas mo. Hindi ko yung kailangan. Kadiri, ang dumi-dumi. Hoy,
Ayun si Shano! Bumalik na siya! Shano! Ay! Hintayin mo ako! Ay, magandang babae kaya lamang ay may sayad. Kaawaan nawa siya ng Diyos. Isang gabi, habang nagkakalkal ng basura ay biglang may tumapik sa braso ni Gwen. Nakita niya ang isang babae na may tumutulong dugo sa muka at lumuluha. Nang tingnan niya ang gawing tiyan, malaki yun na may nakatarak na kutsilyo at walang tigil ang pagbulwak ng dugo. Naaalala mo ba ako, Gwen? Naalala mo ba kung paano mo ako sinubukang patayin ng gabing yon para lamang matakasan mo ang kasalanan mo? Wala kang puso. Ikaw ang pumatay sa anak ko. Huwag ka lalapit. Hindi mo kami pwedeng saktan ng anak ko. Maawa ka. Ilusyonada. Kailanman ang katulad mo ay hindi bibiyayaan ng Diyos. Isa kang halimaw, kaya mga halimaw din ang laman ng tiyan mo. Mga halimaw na siya ring papatay sa'yo. Tingnan mong ginawa mo sa akin. Lamunin ka sana ng konsensya mo hanggang sa huling hininga mo. Pinatay mo ang anak ko, kaya dapat mamatay ka rin. Binunot ng buntis ang kutsilyo sa kanyang tiyan at walang kasing bilis na sinugod si Gwen. Hiniwa ang tiyan nito. Sa halip na dugo ay napakaraming naglalakihang anay ang naglabasan doon. Gumapang yun sa buo niyang katawan. Nang sandaling yun, patuloy sa pagbigkas ng mga nakakakilabot na salita si Lenlen na sinabayan pa ng kanyang tiyahin habang salitan sila sa pagtusok ng matatalas na bagay sa iba't ibang parte ng katawan ng isang manika. Hanggang sa pinilipit ni Lenlen ang leeg noon kasabay ng pagkalagot ng hininga ni Gwen. Kasama ng mga basura na pinagpiestahan ng mga uod at bangaw ang kanyang naaagnas na laman. Makalipas ang 1 linggo, pagkatapos maghapunan ay masinsinang nag-usap ang magtiya tungkol sa mga susunod nilang plano sa dating kinakasama ni Lenlen na si Nestor. Minsan kaya sa buhay niya mula nung umalis ako, hinanap niya man lang ako. O kaya, nagsisiman lang kaya siya? Ay, kung sabagay, kung kahit konti man lang sana'y may pagmamahal siya sa akin at sa anak niya, unang-una hindi niya ako sasaktan. Ang tanga ko naman para isipin na magbabago pa o tinatabla ng konsensya ang hayop na yun. Sigurado ka bang kaya mo siyang patayin? Wala ka na bang natitirang awa at pagmamahal dyan sa puso mo? Awa, tiya? Pagmamahal? Oo, minahal ko siya. At dahil sa pagmamahal at awa ko para sa kanya, nakalimutan kong mahalin ang sarili ko. Kung may dapat man akong maramdaman para sa kanya, yun ay galit. Galit na nag-uudyok sa akin na parusahan siya. Hindi mawawala ang anak ko kung naging mabuti siyang ama. Hindi sana namatay ang anak ko. Hindi ako magdadalawang isip na pagbayarin siya at patayin sa paraang alam ko. Gusto kong makita niya kung gaano siya kainutil bilang isang lalaki. Babangon ako at yuyurakan ko siya na parang ipis. Nagngingit-ngit sa galit na tinungo ni Lenlen ang kwarto kung saan nakalatag sa sahig ang kanilang mga gamit sa pambabarang. Nakangising pinagmamasdan ang mga kandila na may iba't ibang hugis at kulay. Gayon din ang mga garapon na may iba't ibang di pangkaraniwang bagay na laman. Ang bawat isa sa mga yon ay may mga papel na may nakasulat na orasyon. Malapit nang matapos ang lahat ng ito. Malapit na kitang may paghiganti, anak ko. Matapos lamang ito ay muli akong babangon. Si Nestor naman, habang nabubuhay siya, hindi na siya makakaramdam ng kaginhawaan at kapayapaan. Pagsisisihan niya mga ginawa niya sa akin hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay. Mga alaga ko, ano, handa na ba kayo ulit sumuong sa huling laban natin? Natutuwa ako't matagumpay niyong nasusunod ang bawat kahilingan ko.
Maglalaro na tayo ulit. Habang hinahaplos-haplos ang isang manika, inilapag niya yon at isa-isang sinindihan ang mga kandila. Diniinan ni Lenlen ang tiyan noon at hinihipan, sabay may ibinubulong na mga salita sa hangin. Samantala, Ano ba ito nangyayari sa akin? Kumain naman ako kanina. Bibiyahe pa naman ako bukas. Kailangan kong mahanap ang mag-ina ko. Kung wala sila dito sa baryo, siguradong bumalik na siya kay Tia Lydia. Alam kong galit na galit siya sa akin, lalo na yung tiya niya. Haharapin ko na lang ang lahat. Mapatawad niya lang ako. Hindi ko kaya mabuhay na mag-isa. Kailangan ko sila ng anak ko. Sana hindi pa huli ang lahat at bigyan niya pa ako ng isa pang pagkakataon na ayusin ang buhay ko at ang pamilya namin. Samantala, Sige, ituloy mo lang ang plano mo. Pumunta ka dito sa teritoryo namin. Ipapamukha ko sa'yo kung gaano kakahinang nilalang Nestor. Ingungod-ngod kita sa katotohanan na wala kang karapatang humingi ng tawad sa dami ng atraso mo sa akin. kinaumagahan. Bakit ba ganito ang pakiramdam ko? Kagabi pa to Parang nanlalambot ako at nahihilo. Kung kailan naman tinigil ko ng pag-inom, tsaka naman ako nagkakaganito. Hindi kaya meron akong malubhang sakit. Diyos ko, wag naman sana. Kailangan ko pang ayusin ang pamilya ko na sinira ko. Gusto ko pang makita ang anak namin ni Lenlen. Bigyan niyo po ako ng lakas ng pangangatawan at loob na bumiyahe para maharap ko pang nagawa kong mga kasalanan. Pinilit niyang kumain at uminom ng gamot bago nagpasyang bumiyahe papunta sa lugar kung saan naninirahan ang tiyahin ni Lenlen. Hindi mabasa ni Nestor ang ekspresyon ng mga mukha noon nang dumating siya na animoy maamong tupa. Ang lakas naman ng loob ng demonyong ito na magpakita pa. Tiya, mano po? Bitiwan mo ang kamay ko at baka matusok pa yan ang mga sungay mo. Saan ka kumuha ng kakapalan ng mukha na magpakita pa rito? Alam ko pong malaki ang galit niyo sa akin dahil sa mga kasalanang nagawa ko sa pamangkin niyo. Pero nandito po ako para patunayan sa inyo na pinagsisisihan ko na po ang lahat. Handa po akong ayusin ang sarili ko at magbago para lamang bumalik sila sa akin. Lenlen, patawarin mo na ako. Nagsisisi na ako. Bumalik na kayo sa akin ng anak natin. Nakikiusap ako sa iyo. Habang humihikbi ay mahigpit na niyakap ni Nestor si Lenlen. Walang salitang binitawan at nanatiling nakatayo ng ilang sandali habang tumutulo ang butil-butil na luha sa mga mata ng babae. Marahang tinitigan ni Nestor ang muka ng dating kinakasama at noon niya napagtanto ang matinding galit na nararamdaman noon para sa kanya. Tingnan mo ang mga mata ko, Nestor. Nakikita mo ba kung anong klaseng halimaw ang nasa harapan mo ngayon? Ikaw ang lumikha nito. Tingnan mo ang bawat peklat na iniwan mo sa balat ko. Naghilom ng lahat ng yan, ngunit nananatiling sariwa ang lahat ng pasakit na ipinaranas mo sa akin. Higit sa lahat, hayop ka. Wala ka man lang alam sa katotohanan. Wala ka talagang kwenta. Anong ibig mong sabihin? Anong katotohanan? Nasaan ang anak ko? Nasaan ang anak natin? Anak? Anak natin? Ang kapal na mukha mo. Pinatay mo siya. Ikaw ang dahilan kung bakit namatay ang anak ko. Hindi totoo yan. Huwag mo itago sa akin ang anak ko. May karapatan din ako sa kanya. Alam kong galit ka at malaking kasalanan ko. Pero ano man ang gawin mo, hindi mo pa rin mababago na ako ang tatay niya. Mas mabuti pang umalis ka na, Nestor. Hindi mo alam kung ano ang sinasabi mo. Ayaw mong maniwala sa malungkot na katotohanan na ikaw rin naman ang punot dulo. Ngayon mula sa sandaling ito,
Mamatay ka, dala ang konsensya na pinabayaan mong mamatay ang anak mo. Dahil sa kapabayaan at pagiging irresponsable mo, pati pamangkin ko muntik na mamatay dahil sa'yo. Kung sa tingin mo ang paghingi ng tawad ay para lamang paghingi ng posporo, nagkakamali ka. Lenlen, maawa ka. Huwag mo namang gawin sa akin to. Patawarin mo na ako. Wala kang karapatang humingi ng tawad. Kung ang Diyos kaya magpatawad, ibahin mo ako, hindi ako Diyos. At kung naging matigas ang puso ko sa'yo, tandaan mo kung ilang beses kitang binigyan ng pagkakataon na masaktan ako dahil sa paulit-ulit kong pagtitiis sa kahayupan mo. Ngayon, hindi na ako ang Lenlen na nagmahal sa'yo. Dahil sa ngayon, isa lang ang gusto ko. Mawala ka na ng tuluyan dito sa mundo. Hintayin mo ang aking paghihiganti. Hindi sapat na magsisi ka lang. Kailangan mo magdusa at hanggang sa kaawaan at kunin ka na ni kamatayan. Bumulong ng mga salita ang matandang babae, dahilan para dumilim ang paligid at sunod-sunod na gumuhit ang kidlat sa kalangitan. Nagsimula na ring umusal ng mga salita si Lenlen habang itinuturo ang lalaki na nasa kanyang harapan na hindi maihakbang ang mga paa dahil sa takot. Nestor, tumakbo ka na habang may pagkakataon ka pa. Kung ayaw mong matusta sa pamamagitan ng nagngangalit na kuryente mula sa kidlat na tutupok sa maitim mong pagkatao, magtago ka na kung kinakailangan dahil bilang na ang mga araw mo dito sa mundo. Mga demonyo kayo! Anong klaseng nilalang kayo? Huwag kayo lalapit! Tulong! Tulungan niyo ako! Sige, tumakbo ka ng walang katapusan. Hindi kita tatantanan, Nestor. Kamumuhian mo ang nalalabing oras mo sa lupa. Hindi mo matatakasan ang aking kapangyarihan. Hawak ko na ngayon ang iyong buhay. Biglang napatakbo si Nestor hanggang sa makarating siya sa kalsada at nagmamadaling sumakay ng tricycle. Balisa at nanginginig dahil sa takot. Ibinaba niya ang kanyang sombrero sa may gawing mata upang hindi makita ang mga tao. Sa bawat pagtingin niya sa katabi at maging sa mga nakakasalubong ay nakakatakot na muka at may mga matang nanlilisik ang nakatitig sa kanya. Iniiwasan ng mga tao ang lalaki dahil sa kakaibang ikinikilos nito na animoy nasisiraan na ng bait. Nang makarating sa kanyang bahay ay nagmamadali niyang isinara ang pintuan. Sumiksik yon sa isang sulok at nagtalukbong ng kumot at pilit na nilalabanan ang kahindik-hindik na boses na bumubulong sa kanyang mga tainga. Napahawak siya sa kanyang leeg at nararamdaman niya na tila may kung anong sumasakal sa kanya. Tama na! Nawalan ng malay ang lalaki. Nang magising kinaumagahan ay pilit niyang inaalala kung ano ang nangyari. Naguguluhan siya kung yun ba ay masamang panaginip o katotohanan. Tiningnan niya ang kanyang sarili sa salamin. Kitang-kita niya ang mga pasa sa mukha at leeg na animoy sinakal. Totoo nga, kailangan kong humingi ng tulong sa albularyo. Hindi ako maaaring mamatay. Ayoko pang mamatay. Ilang sandali lamang lumabas na siya ng bahay. Hindi nagdalawang isip na lumapit sa kilalang albularyo sa baryong yun. Kung nagawa mo ng humingi ng tawad at hindi nila ipinagkaloob sa'yo, siguradong kahit anong gawin ko ay wala na rin akong magagawa pa. Ang tangi may tutulong ko lang ay pansamantalang lunas upang mabawasan ang sakit na posible mong maranasan. Pero hawak na nila ang iyong buhay. Isang sumpa na mananatiling mabisa dahil sa pagkamuhi sa iyo ng asawa mo. Ay nako, ito na nga ba ang sinasabi ko?
Sa dami ng babaeng tatarantaduhin mo ay yung babaeng may aral pa sa itim na kapangyarihan. Ay, eto, nilagang pandan na may luyang pula. Mainam yan sa mga taong napaglalaruan ng mga nilalang na katulad nila. Ang kailangan ko, anting-anting o armas na pwede kong gamitin laban sa kanila. Kung papatayin rin naman nila ako, pues, uunahan ko na sila. Wag, lalo lamang sila magagalit kapag naramdaman nilang wala ka man lamang pagsisisi. Hindi mo sila kaya, lalo na't wala ka namang sapat na kaalaman na labanan sila. Kahit may armas ka pa katulad nitong punyal, natitiyak ko na hindi mo magagawang... Teka, kung kaya nitong pumatay ng aswang, siguradong mapapatay ko rin ang mga mambabarang na yon gamit to. Umanda sila sa akin, papatayin ko sila at susunugin ko sila bago pa nila ako maunahan. Hoy, iyo, sandali! Ibalik mo sa akin yung punyal ko! Huwag mong babahiran ng duguang... Hoy! Ay, lintik na ito ha! Tuluyan ka na sana ng mga mambabarang. Lintik ka. Ang tigas ng ulo mo. Sige, mamatay ka mag-isa mo. Samantala, pagkarating sa kanyang bahay, kinuha ni Nestor ang kanyang bag at isinilid doon ang punyal. Nagdala rin siya ng posporo at gaas sa sisidlan ng tubig para maisagawa ang kanyang plano. Kung makapangyarihan kayo, pues matalino naman ako. Mas gugustuhin ko pang makulong kesa paglaruan nyo na parang hayop. Tao kong humingi ng tawad at humarap sa inyo kahapon. Ngayon, babalik ako bilang demonyo na sasambahin nyo. Kayong magmamakaawa sa akin, hindi ako. Habang nasa bahay pa rin si Nestor na nagpaplano pabalik sa nasabing lugar, ay maaga namang naghapunan ang magtiya. Alam mo, tiya, kahit papaano kumaan ang pakiramdam ko, ang sayang tingnan na takot si Nestor habang tumatakbo papalayo. Ay, ganun na ganun ang nararamdaman ko kapag naririnig ko ang boses niya sa gabi habang kumakatok sa pinto namin. Tama lang yun sa kanya, at sa totoo lang, kulang na kulang pa yun. Sigurado ako na kahit anong gawin niya, lalabas at lalabas pa rin ang totoo niyang ugali. Kaya hindi ako naniniwala na magbabago pa siya. Nababasa ko rin yan. Ngunit may ikinakatakot ako, Lenlen. Sa tingin ko kasi ay nahihinuha ko na gagawa yun ng paraan para isalba ang sarili niya sa kamatayan. Paano Buksan niyo tong pinto! Harapin niyo ako, mga mangkukulam! Wala tayong dapat ikatakot, tiya. Yan ba talaga ang gusto niya? Eh di sige, pagbibigyan natin siya. Dito lang po kayo. Ako na magbubukas ng pinto. Halika dito! Ano, tanda? Gusto mo bang tuluyan ko na tong pamangkin mo? Sige, huwag kang magkakamali dahil isang tarak ko lang... Teka, saan ba? Pwede naman dito sa lege o di kaya dito sa dibdib mo. O sa kahit saan ko gusto. Akala nyo ba masisindak at kaya nyo ako? Pwes, nagkakamali kayo. Dahil mapatay nyo man ako, sinisiguro kong magkakasabay-sabay tayo. Huwag mo akong sakalin. Hayop ka talaga, Nestor. Patapon na nga talaga ang buhay mo. Nakakaawa ka. Ngayon mo sabihin na kaya mo ko o ang kahit na sino man sa aming dalawa. Anong ginagawa mo sa akin? Nanginginig ang mga kamay na hindi mapigilan ni Nestor, dahilan para makawala si Lenlen at mabitawan niya ang punyal. Ano? Masakit ba? Paano ba yan? Akin na tong punyal mo. Gusto mo subukan ko to sa'yo? Sayang naman ang pagdala mo nito kung hindi man lang natin mapapakinabangan. Ikaw naman ngayon ang tatanungin ko. Saan ko itatarak to, ha? Mahal kong Nestor? Dito ba? Ano? Sumagot ka! Wag! Maawa ka! Ano? Lakasan mong boses mo dahil hindi kita marinig. Naubos na bang tapang sa katawan mo? Ano? Ang dapat sa'yo, mamatay na. Teka, bakit? Tiya! Tiya naman eh.
Pasensya na. Sayang naman kasi ang punyal na yan. Mukhang napakaganda niyan para madungisan ang dugo niya. Posporo at gaas. Mukhang plano niya tayong sunugin, Lenlen. Ay, talaga namang ang masamang damo. Teka, ang mabuti pa'y tumulong ka sa mga kaibigan kong nag-uuling ng baon ng niyog. Bagay na bagay ka doon. Sabay umusal ng mga salita ang matanda at sinabayan pa yung muli ni Lenlen. Bumangon na animoy wala sa sariling pag-iisip at naglakad ng dire-diretso patungo sa may unahang bahagi ng bahay ng Magtiya. Sumuot yon sa masukal na bahagi at walang kasing bilis na tumakbo at tumalon sa malalim na hukay ng nagbabaga at lumalagablab na inuuling na mga bao ng niyog. Hala, sino yun? Lintik, anong gagawin natin? Pambira naman oh. Humingi tayo ng tulong, dali! Natupok na si Nestor at bago pa man dumating ang mga opisyal ng barangay ay wala na silang nadatnan pang bakas ng katawan ng lalaki. Nagsindi na lamang sila ng kandila sa tagiliran ng hukay na yon at natakot na rin ang mga tao na tumungo sa nasabing lugar dahil sa takot na magmulto ang hindi kilalang lalaki. Makalipas ang ilang buwan, nagulat na lamang ang Magtiya nang biglang may dumating na bisita sa kanilang bahay. Ay, kumusta po kayo? Nung nakaraan pa ako kinukulit nitong si Sir Rico na mamasyal dito. Mamasyal? Abat, anong dahilan? Ako ba o ang pamangkin ko? Kung ako ang aakyat ng ligaw, pwede namang sayo. Kaya nga lamang magagarote ako ng asawa ko, kaya ipapaubaya ko na lamang ang pagkakataong ito sa boss ko. Ano boss? Sino bang pinunta mo dito? Yung pamangkin ba o yung tiyahin? Pareho po. Abay, salawahan pala ito. Ano, bibingwitin mo ba kami pareho? Abay, gusto rin yata nitong matulad sa... Chang, ang ibig ko pong sabihin, kailangan ko muna kayong ligawan para pumayag kayo na manligaw ako kay Lenlen. Ay, akala ko pa naman ako na. Wala ako sa lugar para magpasya. Mabuti pa'y maiwan muna namin kayo dito para naman makapag-usap kayo ng masinsinan. Agad namang lumabas ang dalawang matanda para magkwentuhan. Sir, pasensya na ho kayo kay Tia. Medyo lang po yon pero mabait po siya. Tungkol nga po pala sa sinabi niyo kanina, gusto ko lamang hong linawin kasi parang imposible naman pong maging tayo dahil bukod po sa mas maraming nakakahigit at mas bagay sa'yo kaysa sa akin, hindi pa po ako handang... Huwag ka mag-alala, naiintindihan ko naman. Sa dami ng mga pinagdaanan mo, hindi magiging madali para sa'yo magtiwala. Gusto ko lang mabago ang pagtingin mo sa sarili mo at maging sa mga natitira pang matitinong lalaki sa mundo. Huwag mo sanang hayaang isaray ang puso mo dahil sa masalimuot mong pinagdaanan kay Nestor. Alam mo, mula nang makilala kita, hindi ko lubos maisip kung paano nagawang pabayaan ka niya. Kaya ngayon, kahit gaano katagal, hihintayin kita hanggang sa maging handa ka na at kaya mo na ulit magmahal at magtiwala. Salamat, Sir Rico. Sa totoo lang, ilang beses mo nang sinalba ang buhay ko. Maraming salamat sa lahat po. Ipagdarasal ko na bigyan ako ng pagkakataon ng Diyos na masuklian ang mga kabutihan mo sa akin. Sa ngayon, gusto ko munang ayusin ang sarili ko para naman maging karapat-dapat ako sa'yo. Wala ka namang kailangang gawin para mapatunayan na karapat-dapat kang mahalin. Dahil kaya kitang mahalin at tanggapin kung ano ka ngayon. Pero kung anong tingin mo makakabuti sa'yo, sige, susuportahan kita. At maghihintay lang ako sa tamang pagkakataon para sa ating dalawa. Nagpatuloy ang panliligaw ni Rico habang bumalik naman sa pag-aaral si Lenlen. Mas bata man sa kanya ang kanyang mga kaklase at masasabing napag-iwanan na ng panahon. Hindi naging madali
ngunit hindi naging hadlang yun upang siya ay magpatuloy sa buhay. Nang makatapos ng pag-aaral ay kinuha siya bilang isang empleyado sa opisina ni Rico. Lenlen, ikaw ba't si Rico ay ano na? Anong ho, tiya? Sinagot mo na ba siya? Kailan kayo magpapakasal? Alam mo, nung nakaraang gabi ay nanaginip ako na karga-karga ko na ang napakaganda kong apo. Tiya naman, masyado naman ho kayo nagmamadali. Hoy, nagkakaedad ka na. Isa pa, matanda na ako't bumibigay na itong tuhod ko. Paano ko kakargahin at aalagaan ang magiging apo ko sa'yo kung uugod-ugod na ako? At hindi natin alam kung bukas makalaway, kalabitin na ako ni San Pedro. Aba, iparanas mo naman muna sa akin ang magkaapo. Hay nako, sige na nga. Dahil dyan, sasagutin ko na ang manok nyo para naman hindi nyo ako araw-arawin na kulitin. Nang sumunod na araw, inihatid ni Rico si Lenlen sa bahay, dala ang magandang balita. Tiya, wag ho sana kayo magugulat sa sasabihin namin. Ay, kinakabahan naman ako sa inyo. Ano ba yon? Tiya, ano po kasi? Magpapakasal na ho kami ni Lenlen. Ay, teka, sandali lang. Iinom lamang ako ng tubig. Masyado naman kayo nagmamadali. Seryoso ba? Talaga bang hindi na kayo mapipigilan sa pagpapakasal ninyo? Hay nako si tiya, umaarte pa. Biro lamang iyon, mga anak. Wala nang masasaya pa sa nararamdaman ko sa tuwing nakikita kang nakangiti at minamahal ng tama. Kaya ikaw, Rico, panindigan mo ang bawat pangakong bibitawan mo. Mabait ako, pero kapag naagrabyado itong pamangkin ko, wala akong sinasanto kahit anak o pamangkin ka pa ng demonyo. Tiya naman, huwag niyo namang tinatakot tong nobyo ko. Baka mamaya umurong yan, bahala ka. Hindi mangyayari yan. Ngayon pa ba ako susuko sa tagal kong nanligaw sa'yo? Lahat yata ng santo na tawag ko na dumating lang ang araw na to. Makalipas ang ilang buwan na paghahanda, ay tuluyan na silang naikasal sa simbahan. Magarbong kasalan na ni minsan, hindi inakala ni Lenlen na mararanasan niya pagkatapos ng mga problemang kanyang nalampasan. Labis ang pagpapasalamat niya sa kanyang tiyahin na mula pagkabata ay siya nang nag-alaga at nagparamdam sa kanya ng totoong pagmamahal hanggang sa natagpuan niya ang magiging karamay niya sa buhay, at yun ay walang iba kundi si Rico. Nagtagpo man sa magulong pagkakataon, ngunit ang kanilang mga pinagdaanan ay patunay lamang na ang lahat ng bagay na nangyayari ay sadyang itinadhana upang mabigyan daan ang mga pagbabago sa buhay at maituwid muli ang mga nagagawang maling desisyon. Habang pinagmamasdan ni Lenlen sa isang lumang kaban ang mga kagamitan nila sa pangkukulam at pambabarang, nakangiti niyang tinakpan yon. Itinago sa ilalim ng katre sa lumang bahay nila ng kanyang tiya Lydia. Yun na ang huling pagkakataon na makikita niya ang mga yun, dahil tuluyan niya ng tatalikdan ang naging buhay niya nang minsan niyang yakapin ang itim na kapangyarihan. Yon, magandang araw po sa inyong lahat. Ang ganda na naman ng kwento natin. At dahil po dyan, syempre meron na naman tayong shout out. Simulan po natin kay Jenbul Aquino, kay Angelica Balogna, kay Beth F8J, bagong listener po natin, kay James Orobo, kay Raisa Makakena from Saudi Arabia, kay Eve Bonkoff Buhay Japan Channel, Alma Naong from Kuwait, hi kay Chris Alcantara, hello po kay Vicky Yabut, at syempre kay Grace Shil Basmayor na taga Toledo. Again, maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta sa Kwentong Enteng.